Magandang araw mga bata. Ako ang inyong guro sa Aralin Palipunan, Guro Ferdinand Competente. Bago tayo dumako sa ating aralin, maaari ba tumayo ang lahat para sa ating panalangin na pangungunahan ni Alexa? Maraming salamat Alexa. Manatili na katayo ang lahat dahil may inhanda akong energizer para magising ang ating diwa. Sundan natin ang nasa TV. Ayan, maraming salamat sa kooperasyon ng lahat. Bago kayo umupo, tingnan nyo ang inyong bawat sulok sa ilalim ng lamesa at ayusin ang bawat upuan. At bibilang ako ng 5, kailangan tapos na. 1, 2, 3, 4, 5. Mahusay. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, may mga hinanda akong katanungan na kailangan nyo sagutin. Ang una ay, nakapamasyal na ba kayo sa inyong mga komunidad? Okay. Kung ganon, ano-ano mga istruktura ng inyong nakita sa inyong komunidad? Tama. Alam nyo ba kung ano mga kahalagahan ng istruktura sa inyong komunidad? Mahusay. Ngayon naman, may papakita akong mga iba't ibang larawan at sasabihin nyo sa akin kung ano ang kinabibilangan nito sa ating komunidad. Ang una ay tama. Ito ay isang pamilya. Pamilya na binubuo ng ina, ama, ate, kuya, at bunso. Kasama na din ang lolo at lola. Ayun, dumako na naman tayo sa kasunod na larawan. Tama! Ito ay simbahan na kung saan pinupuntahan para manalangin ng mga mamayan. Okay? Kasunod ay mahusay. Ito ay ospital na kung saan dito dinadala ang mga may sakit o may karamdaman at sila din ang nangunguna sa kaligtasan o panatiling kaligtasan ng mga kalusugan ng bawat mamayan. Kasunod, tama! Ito ay isang palengke na kung saan dito tayo nakakabili ng mga pangunahing pangailangan natin tulad ng bigas, prutas, gulay, at mga damit. Kasunod, tama! Ito ay isang palaruan na kung saan dito pumupunta ang bawat pamilya o mga bata na katulad nyo na para maglibang. Ngayon may nalalaman na kayo sa topic natin ngayong araw na ito. Ang topic natin ngayong araw na ito ay ang mga bumubuo sa komunidad. Bago natin talakayan ang topic na ito, may babasahin tayo na isang tula na pinamagatan ang komunidad ni Celso. Mahusay! Ngayon tapos na natin basahin ang tula na pinamagatan na ang komunidad ni Celso. Ngayon naman, may hinanda ako mga katanungan na kailangan yung sagutin. Ang una ay ilarawan nyo ang komunidad ni Celso. Okay, Diana? Tama! Ang komunidad ni Celso ay may sariwang hangin. Ang kasunod na katanungan ay saan matatagpuan ang komunidad ni Celso? Okay la, Arnie? Tama! Ito ay matatagpuan sa tabing dagat, kaya naman may sariwang hangin. Ang huling tanong ay ano ang mga bumubuo sa komunidad ni Celso? Yes, Denise? Tama! Ito ay binubuo ng mga palengke, paaralan, palaruan, at ospital. Gusto nyo ba mamasyal muli sa komunidad, mga bata? Mabuti kung ganon. Tayo maglalakbay gamit sa mga larawan na aking ipapakita. Hindi na muna tayo magpapakalayo. Ang ating unang destinasyon ay ang pamilya. Pamilya na binubuo ng ina na nag-ilaw ng tahanan at ang ama nagsisilbing haligi ng tahanan at mga anak. Kasama na din ang lolo at lola. Dumako na tayo sa ating sunod na destinasyon. Ito ay isang paaralan, tama. Paaralan na isang pangunay na nagbibigay kaalaman na nagpapalawak sa ating mga kaalaman upang makamit natin ang ating mga pangarap. Sila ang una nagbibigay sa ating edukasyon. Dumako na tayo sa susunod nating destinasyon ay ang City Hall. City Hall na nagsisilbing gumagawa ng mga batas
para mapanatili at ligtas ang isang komunidad. Ngayon, dumako na tayo sa ating kasunod na destinasyon. Ang kasunod na ating destinasyon ay ang simbahan. Simbahan na nagsisilbing panalangin o komunikasyon sa ating Panginoon, na ito ay pumupunta ang maraming tao para manalangin ng kaligtasan ng kanilang mga pamilya o anuman ang kanilang hilingin sa ating Panginoon. Kasunod ng destinasyon ay ang ospital. Ang ospital ay nagsisilbing pangunahing nagbibigay ng tamang kalusugan sa ating lahat. Pinupuntahan sila na may mga uri ng mga sakit at sila din ang nagbibigay lunas sa mga sakit na kailangan lang lutasin or gamutin. Dumako na tayo sa susunod na destinasyon. Ang susunod ay ang palaruan. Ang palaruan o tawag natin plaza ay dinadayo ng mga bata, pamilya para maglibang. Ito din ay nagagawa tayo dito ng mga event or fiesta ng bawat komunidad na dito inuunsad ang mga ganon programa. Ang next destination natin ay ang palengke. Palengke, dito tayo nakakabili o nakakuha ng mga pangunahing pangangailangan ng mga pagkain or mga kasuotan tulad ng bigas, prutas, gulay, mga damit, at mga kagamitan sa ating mga tahanan. Muli, gusto ko malaman kung ano ang mga bumubuo sa ating mga komunidad. Ang una ay ang pamilya, paaralan, city hall, simbahan, ospital, palaruan, at ang palengke. Tama! Mahusay mga bata! Ngayon naman, kumuha kayo ng malinis na papel at lapis. Dito isusukatin natin kung ano ang inyong mga natutunan sa talakayan natin ngayong araw na ito. Meron na bang lahat? Mabuti kung ganon. May ipapakita ako dito sa ating TV ng mga ilang mga katanungan at sulatin nyo ang tamang sagot. Tapos na ba kayo magsagot mga bata? Mabuti kung ganon. Ngayon makipagpalitan kayo ng papel sa inyong katabi. Tayo'y mag-check. Ngayon naman, itaas ang kamay ng mga nakakuhang mataas na marka. Mahusay! Ngayon naman, ay itaas ang mga kamay ng mga nakakuha ng mababang marka. Mabuti kung ganon, wala nakakuha ng mababang marka. Ibig sabihin, natutunan nyo ang ating talakayan ngayong araw na ito. Ngayon naman, dadako tayo sa susunod na activity. Igugrupo kayo sa dalawa at ang bawat grupo ay paunahan makasagot ng tamang sagot sa ating activity ito. May ipapakita akong mga larawan dito at may ibibigay akong mga stick na may nakasulat dito na nakangiting larawan at X na larawan. Ibig sabihin, pag ang larawan ay nagsasaad na nakabilang sa isang komunidad, itataas nyo ang naka-smile na larawan. At ang larawan ko at kung ang larawan naman ay hindi na bibilang sa isang komunidad, itataas nyo ang larawan na X kung ang sagot ay mali. Naintindihan ba mga bata? Mabuti kung ganon. Tayo dumako na sa ating activity. Ang unang larawan ay ang okay, Group 1. Tama. Ito ay isang palengke na kung saan nabibilang siya sa isang komunidad. Okay, dumako na tayo sa susunod na larawan. Okay, Group 2. Mahusay. Ang sagot dito ay X or mali. Kasi ang ilog ay hindi nabibilang sa institusyon ng komunidad. Isa ito sa mga lokasyon kung saan naroon ang isang komunidad. Kaya ang sagot ay mali. Dadako tayo sa susunod na larawan. Ang susunod na larawan ay ang okay, Group 2. Tama. Ang larawan ito ay isang ospital na kung saan nabibilang siya sa isang komunidad. Kaya ang sagot ay tama o nakangiting larawan. Dadako tayo sa susunod na larawan. Okay, Group 1. Mahusay. Ito ay isang pamilya na kung saan nabibilang siya sa isang komunidad na
na bumubuo ng isang pamilya kahit maliit na institusyon lamang siya pero nabibilang siya sa isang komunidad. Tama, Group 1. Kaya ang sagot naman ay nakangiting larawan. Ang muling larawan naman ay ang mahusay, Group 1. Ang larawang ito ay ang tabing dagat na kung saan katulad ng ilog ay ito ay hindi kabilang sa isang komunidad na isa lang itong lokasyon na matatagpuan saan sa isang komunidad. Kaya ang sagot ay Ekes. Mahusay. Kung ganon, sino ang nanalo sa activity nito? Okay, Group 1. May premyo kayo mamaya. Ngayon naman, may hinanda ako mga katanungan. Ang unang katanungan ay, ano-ano ang bumubuo sa isang komunidad? Tama. Ang bumubuo sa komunidad ay pamilya, ospital, paaralan, city hall, or palengke, at marami pang iba. Ang kasunod na katanungan ay, ano ang tulong na binibigay nila sa isang komunidad at sa mga mamamayan? Tama. Sila ay nakakatulong para mapaunlad ang isang komunidad. Ang muling tanong naman ay, bakit mahalaga ito sa isang komunidad? Ngayon naman, dumako na tayo sa individual activity. Maaari ba kayong kumuha ng malinis na papel at lapis? Sa activity ito, susukatin natin kung ano ang inyong nalalaman o natutunan sa talakay natin ngayong araw na ito. Tukuyin ang mga iba't ibang istrukturang bumubuo sa komunidad. Isulat ang letra ng tamang sagot sa patlang. Tapos na bang lahat magsagot? Mabuti kung ganon. Ngayon, makipagpalitan kayo ng papel sa inyong mga katabi. Ngayon, kung tapos na kayo, maaari ko bang malaman kung sino nakakuha ng mataas na marka? Mahusay kung ganon. Ngayon naman, gusto kong malaman kung sino nakakuha ng mababang marka. Okay. Kung wala naman nakakuha ng mababang marka, mabuti. Ngayon naman, para sa inyong takdang aralin, nais kong mag-interview kayo ng isa o dalawang tao na nasa listahan at alamin nyo ang kanilang pangunahing tungkulin sa isang komunidad. Malinaw ba mga bata? Mabuti kung ganoon. Ngayon tapos na natin talakayin ang bumubuo sa komunidad, maaari na kayong umuwi at magkita-kita lang tayo sa susunod na araw. Paalam mga bata!